Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Dear Papa Dudut, sa lahat po ng mga nakatutok ngayon, huwag pong kalimutan mag-like, mag-share at mag-subscribe. Maraming salamat po sa inyong lahat. Kumusta kayong lahat? I hope na sana ay maganda ang naging araw ninyo ngayon. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Kiss ng San Mateo Rizal. Meron akong gusto sanang i-share sa inyo, pero hindi ko alam kung paniniwalaan ninyo ako o hindi. Medyo nag-aalinlangan pa akong magsulat noon kasi first time kong gagawin ito. At parang kinakabahan ako sa pwedeng sabihin ng mga listeners mo sa akin. Pero isa sa mga subscribers mo at regular commenter mo, si Toma Malalin ang nag-encourage sa akin na i-share ko pa rin ito dahil interesting daw ang istorya ko. Kaya eto, nagpasya na akong isulat yung sa akin. Sana'y magustuhan ninyo ang tunay na istorya ko ng kababalaghan. Papa Dudut, normal naman ang buhay namin. Bagamat kakaiba at medyo weird ang aking lola Esperanza. Na lola ko sa mother's side ay mabait naman siya, mapagmahal, maalaga at maunawain. Pero paminsan-minsan ay medyo nagiging weird siya. Bata pa lamang ako ay sinasabihan na niya akong meron siyang third eye. Ano po yung third eye, lola? Natatandaan kong tanong ko sa kanya noong 8 years old pa lamang ako. May abilidad akong makakita ng mga nilalang na hindi nakikita ng normal na tao. Tulad ng mga multo, engkanto, kapre, tikbalang at duwende. Sagot ni Lola Esperanza sa akin. Nung marinig ko yon, syempre ay natakot ako. Pero sabi sa akin ni Lola ay wag daw akong matakot sa mga ito. Basta mahal ko raw at naniniwala ako sa Diyos. Hindi raw ako sasakta ng mga ito. Alam mo ba, Kiss? May kaibigan akong duwende. Bata pa lamang ako ay siya na ang naging tagapagbantay ko. Alam mo ba na mahilig yung sumayaw? Sabi pa ni Lola sa akin. Talaga po, ano pong itsura niya? Usisa ako naman. Maliit, kulay puting duwende, matanda na pero cute. Kamukha niya yung favorite dwarf mo sa Snow White. Si Bashful, wika ni Lola Esperanza sa akin. Alam mo, apo, kapag wala na ako, sabi sa akin ng guardian duwende ko, ikaw daw ang susunod niyang babantayan. Ilalayo ka niya sa kapahamakan at sa sino mang gustong mang-away o manakit sa'yo. Dagdag pa niya. Ganun po ba? Manghang sabi ko naman. Siyempre bata pa ako noon kaya hindi ko pa masyadong sineseryoso noon si Lola. Ang sabi kasi ng mga magulang kong relihiyoso na hindi daw totoo ang mga duwende, multo at mga lamang lupa at mas pinapaniwalaan ko yun noon. Lumipas nga ang mga panahon at marami pang ikinuwento si Lola Esperanza sa akin tungkol sa mga guardian duwende niya na kung tawagin ay Ingot. Sabi ko pa noon gusto ko yung makita kasi wala akong third eye. Sabi naman sa akin ni Lola kahit na hindi ko raw makita si Ingot ay mararamdaman ko naman ito. At magpapakita ito sa aking panaginip. Pagkatapos noon ay nagkwento pa siya ng mga most memorable moments nila ng guardian duwende niya. Kitang-kita ko na masaya si Lola Esperanza habang kinikwento niya yon, Papa Dudut. Pero dumating ang panahon na kinailangan ng lumisan ni Lola Esperanza sa lupa. 10 years old ako noon at dahil Lola's girl ako ay sobra talaga akong nalungkot sa pagkamatay niya.
Pero nawala sa isipan ko noon yung sinabi ni Lola na kapag namatay siya ay ako na ang susunod na babantayan ni Ingot. Naging mahirap sa akin ang lahat, Papa Dudut. Walang araw at gabing hindi ako umiiyak noon at madalas kong mapanaginipan si Lola na nagpapaalam sa akin. Sinusubukan ko siyang habulin pero hindi ko mahabol-habol. Kaya sa pagising ko madalas ay inaalo ako ng aking mga magulang. Maibsan lamang ang sakit na nararamdaman ko. Samantala pag namatay ni Lola ay naibenta ang bahay niya at ang perang pinagbentahan noon ay ginamit ni Mama para makabili ng panibagong property. Nagtaka naman ako bakit ganon ang ginawa ng magulang ko. Ayaw ba niyang tumira sa bahay na kinagisnan niya? Ayon naman kay Mama, nagpasya siyang ibenta ang bahay dahil ayon sa kanya ay haunted ang bahay. Nagtaka ako kasi sila ni Papa ang madalas nagsasabi sa akin na huwag maniwala sa mga multo at mga laman lupa dahil hindi raw totoo. Pero nung tanungin ko si Mama kung bakit kami lilipat, gusto lang niya akong ilayo sa naninirahang duwende sa bahay. Hindi naman po salbahe si Ingot, sabi ni Lola. Ang sabi ko pa kay Mama noon. Salbahe man o hindi, duwende pa rin yon. Hindi ka pwedeng makihalubilo sa mga ganong klaseng nilalang kasi tao ka. Katwira naman ni Mama sa akin. Sa kabilang banda naman ay lumipat kami sa bagong biling bahay ni Mama. Unang kita ko pa lamang sa bahay ay bumigat na ang loob ko. Ewan ko ba pero iba ang vibes ng bahay na yon. Parang mas haunted house pa yon sa bahay ni Lola Esperanza. Sinabi ko yon sa mga magulang ko pero sabi lang ni Papa kaya daw parang madilim ang aura ng bahay. Kasi hindi pa raw ito naaayos. Pero once na maayos na raw ito ni Papa, aaliwalas na raw ang bagong bahay namin. E di hinayaan ko lamang, Papa Dudut. Pero nung maayos na ni Papa ang bahay, hindi pa rin nawala ang bigat sa pakiramdam ko. Iba talaga yung feeling. Parang may something wrong talaga. Lalo na sa kwarto naming magkakapatid. Kapag gabi ay nararamdaman kong may nagmamasid sa amin. Pero hindi namin makita. Kaya ng mga panahong yun ay parang gusto ko nang bumalik na lamang sa bahay ni Lola. Kaso hindi na pwede kasi iba nang may-ari noon. At nung pagkaalis namin ay agad itong pinagiba at tinayuan ng bagong istruktura. Papa Dudut, that time, ang buong akala ko na sa paglipat namin ay hindi na ako masusundan ng guardian duwende ni Lola na si Ingot. Pero isang mainit na tanghali sa isang elementary school sa San Mateo, magbabago ang lahat. Grade 5 ako noon, ang room namin ay nasa uluhang banda ng isang malaking mapa ng Pilipinas na nakadrawing sa lapag ng quadrangle ng school namin. Pagkatapos ng subject namin sa kabilang building, sabay-sabay kaming magkakaklaseng naglalakad patungo sa room ni Mr. Mendrano, ang guro namin sa science. Masayang nagkukwentuhan kami dahil isa sa favorite subject namin ang science, lalo na si Sir Mendrano na palabiro at bilyo. Pagdating namin sa classroom ay nagtaka kaming magkakaklase dahil nakalak yun at patay ang ilaw. Since sa aming section ay may grupo-grupo na magkakaibigan, kaming 5 nila Ryan, Olivia, Rihanna at Ed ang naunang dumating sa classroom dahil na rin sa isa kami sa excited makisalamuha sa aming teacher. At dahil nga nakalak ang pinto at walang ilaw ay minabuti naming ipatanong sa aming kaklase sa faculty room kung pumasok ba si Sir. Habang hinihintay namin ang aming kaklase, napatambay kami sa labas ng room. Dumaan ng ilang minuto at etong si Ryan ay umandar ang pagkapilyo at napagtripan na sumilip-silip sa bintana ng room at nagpasigaw-sigaw doon. Ewan ko ba kung anong trip niya. Habang kaming apat ay nagkwekwentuhan. Maya-maya ang pagsigaw-sigaw ni Ryan ay nahinto. Dahil doon ay nagtaka kami at tinignan namin siya. Nasa oras na yun ay nakasilip pa din sa bintana at hindi na natinag sa pagkakatayo niya. Hoy Ryan, ano nangyari sa'yo dyan? Na-stroke ka na ata, sabi ko. Tapos sabay-sabay naming apat na pagtawa. Maya-maya imbes na tumigil siya, sa kakasilip sa bintana ay kumaway-kaway ang kamay niya sa kanyang likuran. Na tila niyayaya kaming pumunta sa kanyang kinakatayuan.
Paglapit namin sabay-sabing tingnan ninyo putik may gumagalaw sa loob ng room. Sabay-sabay din kaming tumawang apat at sabay kabig kay Ryan. Lakas ng trip mo talaga tol, banggit pa ni Olivia. Hindi nga, tignan nyo dali. Kala nyo niloloko ko kayo sagot ni Ryan sa amin. Dahil na rin sa curiosity ay ewan ko ba at nauto niya kaming apat na mukhang tangading sumilip sa bintana ng room namin. Natatawa pa kaming apat nung una pero noong pagkasilip nga namin ay may nakita kaming akala namin ay dagang nakatalikod lang sa amin na gumagalaw sa mesa na pinagpapatungan ng mga project namin sa school. Pero yung akala naming daga ay nakatayo at ang malupit pa doon ay may damit at sombrerong patulis na kulay puti. At isa pang nakapagpakaba sa amin that time. Putik, daga. Bukod sa nakadamit abay kumikembot pa. Hindi namin alam kung matatawa kami o matatakot. Sabay-sabay kaming yumuko pababa sa bintanang pinagsisilipan namin at sabay-sabay na nagkatinginan. Duwende ba yon? Nangangatog at pabulong kong sabi sa mga kasama ko. Oo, parang duwende nga pero totoo ba yon? Sagot pa ni Ed. Itong si Rihanna na ubod din ng kulit at isa sa medyo malakas ang loob sa amin ay sinilip ulit kung kami ay namamalik mata lamang. Duwende nga mga tol at nagsasayaw pa. Pagkasabi niyang yon ay sabay-sabay ulit kaming nagsilip sa bintana. At ayun nga tumambad pa din sa harapan namin ang isang duwending tila nagse-celebrate at sumasayaw. Nung akmang mapapalingon na siya sa amin ay sabay-sabay na kaming nagsisigaw at nagtatakbo papunta sa iba pa naming mga kaklase na nakatambay sa quadrangle. Duwende, may duwende! Sabay-sabay naming sigaw at sabay yaya sa kanilang tignan din ang aming nakita. Dahil dala na rin ng kabataan at pagkachismoso, nagtakbuhan sila papunta sa room namin pero sabay-sabay din silang sumigaw na mga loko-loko talaga kayong magtotropa. Wala naman sagot pa ng class president namin na si Andrea. Pagbalik namin at pagsilip doon ay wala na nga ang aming nakitang kababalaghan. Sabay dating ng isang kaklase namin na nagtanong sa faculty kung wala si Sir Medrano. At ayun na nga, absent daw. Kaya ayon pinagpatuloy na lang naming magkakaibigan ang pagkwekwentuhan tungkol sa aming na-experience. Alam naming walang naniniwala sa amin ni isa pero kaming lima alam namin kung ano ang nakita namin. Samantala kinagabihan ay nanaginip ako. Nasa dating bahay ako ni Lola Esperanza. Pero mag-isa lamang ako. Agad kong hinanap si Lola sa second floor pero pag-akyat ko ay nakita ko ang duwending nakita ko sa school namin. Sumasayaw ulit ito. At siguro nang maramdaman niyang nakatayo na ako at nakatingin sa kanya ay humarap siya sa akin. Hindi naman nakakatakot ang itsura niya kasi kamukha nga niya si Bashful. Masaya rin ito nang makita ko. Oy Kiss, sa wakas nakita ulit tayo. Huwag kang matakot sa akin ha, hindi kita sasaktan, ang sabi niya sa akin. Sino ka ba? Ano bang kailangan mo sa akin? Tanong ko sa kanya. Hindi mo pa ba ako kilala? Ako to si Ingot, ang kaibigan duwende ni Esperanza, ang sabi ng duwende sa akin. Sa puntong iyon ay unti-unting nawala ang takot ko sa duwende. Lumapit pa ako sa kanya at sumalampak sa sahig para sana makipagkwentuhan sa kanya. Pasensya ka na kung bigla kaming umalis ng bahay, ang sabi ko. Huwag kang mag-alala, kahit na umalis kayo, nasundan naman kita. Ang totoo niyan, pagkamatay ni Esperanza ay binantayan na kita. Sinusundan kita hanggang sa eskwelahan ninyo at dyan sa bagong bahay ninyo. Pero Kiss, huwag kang matatakot ha. Pero may masamang elemento dyan sa bahay nyo. Kaya todo ang pagbabantay ko sa inyo ng mga kapatid mo. Kwento ni Ingot sa akin. Talaga po? Anong klaseng elemento? Sa totoo lang ay may nararamdaman din akong nakakatakot dito sa bahay. Hindi ko lang ma-explain O sisa ko naman. Masamang elemento. Kung hindi ko kayo binabantayan, malamang ay matagal na kayong napahamak dito. Babala ni Ingot sa akin.
Kinabahan naman ako sa aking narinig. Dapat sabihin ko ito kina mama at papa. Tumango naman ang duwende bilang pagsang-ayon. Sabihin mo sa kanila hanggat maaga pa umalis na kayo dito. Yun ang huling sinabi ng duwende sa akin bago ako nagising sa aking pagkakatulog. Kinabukasan ay sinabi ko yon sa aking mga magulang na nagbigay ng babala ang guardian duwende ni Lola na may masamang elemento sa loob ng bahay na pwedeng manakit sa amin. Pero katulad nga ng inaasahan ko, Papa Dudut, hindi naniwala sa akin sina mama at papa. Katwiran pa ni Papa kung meron mang masamang espiritu sa bahay namin ay mawawala din daw yon. Pinabendisyonan ulit nila ang bahay. Siyempre bilang magi-11 years old pa lamang ako noon ay wala kong magawa kundi ang hayaan na lamang ang mga magulang ko. Sa kabilang banda makalipas siguro ng 1 linggo. Pagkatapos kong mapanaginipan si Ingot ay nagdala sina mama at papa ng mga espiritista at paranormal experts mula sa isang kilalang universidad. Nagtaka ako kasi akala ko ay house blessing ulit ang gagawin nila pero nagtaka ako kasi nagsagawa ito ng mga ritual. Inakala ko ay ritual ito kung saan ay mapapalis ang masamang elemento sa bahay na sinasabi ni Ingot. Pero ayon kay mama, ang ritual daw na isinasagawa sa bahay namin ay para mapaalis ang lahat ng laman lupa sa bahay kasama na nga ang guardian duwende ni Lola Esperanza. Pagkatapos noon Papa Dudut, hindi ko may paliwanag pero parang nanghina at pakiramdam ko ay may kulang na sa akin. Kinabahan din ako noon at parang nagkaroon ako ng anxiety dahil sa aura ng bahay namin. Parang lalong bumigat ang paligid. Sinubukan kong magdasal noon sa Diyos at tinawag ko pa si Ingot at sinabi ko sa kanya na magpakita siya sa panaginip ko para sabihin sa akin kung ano ang nangyayari pero hindi na nagpakita si Ingot sa akin pagkatapos noon. Kinabukasan naman galing pa ako sa hip hop dance competition na sinalihan ko, school-based lang po yung competition kaya kaming iba't ibang year levels lang ang mga participants. Before mag-start yung competition ay ramdam ko na yung sama ng pakiramdam ko. Uminit na ako tapos parang anytime ay mahihimatay na. Pero hindi ako nagpa-apekto. Ayoko naman kasing hindi maging maganda ang performance namin ng mga classmates ko. Nagstay ako for awarding ng mga nanalo. Champion kami noon kaya nagstay pa sa school kasi nagpicture-picture kasama ng advisor namin. Napag-usapan namin ng mga classmates ko na kakain muna to celebrate our championship. Kaso nga lang habang naglalakad kami, lalong sumasama ang pakiramdam ko kaya hindi na nila ako pinilit na sumama tapos ay hinatid na rin ako sa sasakyan papunta sa amin. Sa pagkakatanda ko po ay 3:30 PM ako nakauwi sa bahay. Pagpasok ko po sa bahay walang tao pero sobrang bango at linis. Sanay ako na kapag umalis sila minsan ay magulo ang bahay kasi nagmamadali. Na-amaze pa ako noon kasi sa isipan ko yes, hindi ako maglilinis ng bahay. Dahil nga po sa nilalagnat ako ay diretso akong humiga sa isa sa mga sofa namin sa sala. Hindi na ako nakapagpalit ng damit tapos ay nakatulog din po ako kaagad. Maya-maya lang ay nagising ako pero hindi ako makagalaw. Naramdaman ko na may tao sa harapan ko, isang babaeng nakaitim, mahabang buhok. Nag-a-adjust pa kasi ang mga mata ko at sobrang bigat kasi ng eyelids ko tapos ay parang tumaas lalo yung lagnat ko. Mamayang kaunti nagulat na lamang ako na pumaibabaw ito sa akin at doon ko napagtanto na hindi tao ang nakita ko. Dahil ang nakita ko ay babaeng maputla. Inaagnas ang balat sa muka at namumula ang kanyang mga mata. Gustuhin ko mang sumigaw pero naramdaman ko ang pag-init ng katawan ko. Naluha ako, hindi dahil sa takot kundi dahil sa pagtaas ng lagnat ko. Wala na yung bantay mong duwende kaya magagawa ko na ang gusto ko sa inyo. Sabi sa akin ng nilalang na yon. Hanggang sa nawalan ako ng malay. Pag-uwi naman ng mga magulang at kapatid ko ay nadatnan nila akong nakahiga, pawis na pawis, nanginginig at namamantalang balat.
Kaya sinubukan nila akong gisingin pero hindi nila magawa. Kaya dinala nila ako sa ospital. Kaso pagdating naman sa ospital ay lumabas na wala namang problema sa test na isinagawa sa akin. Simpleng lagnat lamang daw yon. Pero hindi kumbinsido ang mga magulang ko kasi nga wala akong malay noon at inaapoy pa ng lagnat. Binalik nila ako sa bahay habang si Papa kahit na hindi naniniwala sa albularyo ay humingi ng tulong sa kilalang albularyo sa lugar namin. Sinundo niya ito para dalhin sa bahay namin. Pagdating ng albularyo sa bahay agad itong napasigaw dahil ayon sa kanya ay maraming masasamang elemento ang nasa loob ng bahay at isa sa mga ito ay nakursunodahan ako. May mga sinagawa itong ritual at orasyon. Mamayang kaunti ay nagkamalay ulit ako bagamat mainit pa rin ang pakiramdam ko. Yung isinagawa ninyong ritual kamakailan ay nagpaalis sa bantay ninyong duwende na siyang pumoprotekta sa inyo laban sa mga masasamang elemento dito sa bahay ninyo. Wika ng albularyo. Nagulat naman ang mga magulang ko sa sinabi ng albularyo kasi hindi naman nila ikinuwento sa matanda yung ginawang ritual ng mga espiritista sa bahay namin. At lalong hindi nila sinasabi dito ang duwending bantay namin. Ano bang dapat namin gawin? Mapapalis nyo ba ang masamang elemento sa bahay namin? Tanong ng papa ko. Malalakas ang mga elemento sa bahay ninyo. Hindi siya mapapalis basta-basta ng albularyo o pare o kahit espiritista. Dapat ninyong gawin, lumipat na kayo ng ibang bahay habang maaga pa. Kasi kung hindi ninyo ito gagawin, hindi lang itong anak ninyo ang paglalaroan nila kundi kayong lahat. Babala pa ng albularyo. Sinubukan ko namang bumangon pero hindi kinaya ng mga tuhod ko dahil nanginginig ang mga ito. Kaya naman sumenyas na lamang ako kay mama na bigyan ako ng malamig na tubig. Agad namang kumuha si mama ng malamig na tubig sa ref at pinainom yon sa akin. Paano po makakabalik dito ang duwending bantay namin na si Ingot o Sisa ko? Hindi na siya makakabalik hanggat nandito kayo sa bahay. Hindi siya makapasok sa loob dahil nilagyan ng harang ng mga espiritistang nagpaalis sa kanya dito sa bahay ninyo. Pero nasa labas lamang siya. Kapag pumasok ka sa school mo, binabantayan ka niya. Kaso hanggat nandito kayo sa loob ng sinumpang bahay na ito, hindi niya kayo maipagtatanggol. Aniya. Napatingin naman ako sa mga magulang ko. Mapa, umalis na po tayo dito. Kasi kung mananatili pa tayo dito baka may mangyaring hindi maganda sa atin. Hindi nila tayo patatahimikin, ang sabi ko. Samantala nung araw ding yon ay dinala muna ako pansamantala sa bahay ng tiyahing ko. Doon ay tinulungan agad ako ng mga pinsan ko dahil hinang-hina pa rin noon ang katawan ko. Pero sabi ng albularyo ay gagaling din daw ako kinabukasan. So ayun na nga, pinatulog nila ako noon sa kwarto ng pinsan kong babae. Pero noong madaling araw ay nagising ako at buwaba ng kaunti ang lagnat ko. Bagamat naluluha pa rin noon ang mga mata ko dahil sa init ng singaw nang lumalabas sa katawan ko. Hanggang sa may nakita akong maliit na taong lumapit sa akin. Kawawa ka naman, sobrang lamya ng itsura mo, ang sabi pa nito. Binigyan ako ng sakit ng mga masasamang elemento doon sa bahay namin. Pumikit ako ulit kasi malabo ang paningin ko. Sabi ko na sa inyo walang magandang maidudulot sa pamilya ninyo ang elementong yon sa bahay ninyo. Dagdag pa ng kausap ko. Sa puntong yon ay na-recognize ko na ang boses ng maliit na tao. Unti-unti kong dinilat ang mga mata ko at doon ay nakita ko nga si Ingot. Huwag kang magalala, bukas lang ay magaling ka na. Babantiyan kita. Sige na, matulog ka na ulit para bumalik na ang lakas mo. Aniya. At yun nga papadudot, kinabukasan ay naging maayos na ang pakiramdam ko. Himalang nawala ang lagnat ko at bumalik ang lakas ko. Dinalaw din ako ni na mama at papa bandang alas 9 ng umaga at sinabi nila sa akin na nagkasundo sila. Nalilipat na kami ng bahay dahil nalaman nila mula sa mga kapatid ko na nakakakita pala sila ng mga nakakatakot na nilalang sa bahay namin. Tapos ay parang nilalagnat na rin si mama noong time na yon. So yun na nga, makalipas ang isang linggo ay lumipat kami sa ibang bahay. Pansamantalang umupa kami ng bahay habang binebenta na ng mga magulang ko ang bahay na nabili nilang may mga masasamang elemento. Pagkatapos ng paglipat namin sa bagong bahay ay muling nagpakita si Ingot sa panaginip ko. Doon ay sinabi niya sa akin na bumalik na siya para bantayan kaming lahat.
Natuwa naman ako at nagpasalamat sa duwending guardian namin. Sa ngayon Papa Dudut ay nasa 23 years old na ako. Katatapos ko lamang ng kolehiyo ngayong taon at kasalukuyan akong nag-work sa isang call center. Yes, ramdam ko pa rin hanggang ngayon na binabantayan kami ni Ingot. At simula nang umalis kami sa dati naming bahay ay sunod-sunod na swerte na ang dumating sa amin. Lalo na sa akin. Magaan at mabilis ang pasok ng pera dahil sa successful ang negosyo ni Mama at Papa. At ngayon ay nakabili na kami ng bagong bahay dito sa Villa San Mateo 6. Yung dating bahay pala namin na may mga masasamang elemento ay naibenta na ng mga magulang ko at tinayuan na rin ng ibang istruktura. Papa Dudut, hindi lahat ng mga laman lupa ay masasama. Mayroon din kasing mabubuti tulad na lamang ng guardian duwende naming si Ingot. Minsan pilyo at makulit ito pero okay lang sa amin at tinuturing na rin namin siyang kapamilya kahit na hindi namin siya nakikita. Hanggang dito na lamang po ang sulat ko. Muli maraming salamat at magandang araw po sa inyong lahat. Lubos na gumagalang, Kiss. Maraming salamat Kiss sa pag-share mo ng iyong kwento sa amin. Bago ang lahat, huwag kalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe. Maswerte kayo dahil meron kayong tagapagbantay at nagpoprotekta sa inyo laban sa masasamang elemento. Pero syempre huwag niyo pa rin kalilimutang magdasal at manampalataya sa Diyos para mas lumakas ang inyong proteksyon laban sa mga alagad ng dilim. Hanapin po ang Kaistorya YouTube channel para po sa mga nakakatakot na kwento na hatid sa inyo ni Kaistorya. Again, ang pangalan po ng channel ay Kaistorya. Narrated by Jason Steele and produced by Papa Dudut. At ang Papa Dudut family po ay inyong hanapin sapagkat weekly po ay meron po tayong pinamimigay na mga papremyo sa Papa Dudut family YouTube channel. Ang link po niyan ay nasa homepage ng main channel na ito. Maraming salamat po sa inyo. Laging may lungkot at saya sa Papa Dudut Stories. Laging may karamay ka. Mga problemang kay bigat, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories.